po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito, ating sasagutin ang tanong, the monthly pension amount or computation will not affected po ba kahit na may gaps? Thanks. Ngayon po, para masagot ang tanong na iyan, atin pong tignan ang formula sa pag-compute po ng magiging pension ng isa pong SSS member. Meron po tayong tatlong formula at sa formula po na tatlong iyan, i-compute po yung tatlo at ang pinakamataas po na makukuhang computation na monthly pension, yan po ang magiging pension ng isang retiring member po. Hindi po tayo magpo-focus kung ano po yung computation ng monthly pension. Ang ifo-focus lang po natin yung tinatanong po ng sender. Kung makikita po ninyo sa formula sa number 1, meron po siyang CYS. Ang CYS po, ang ibig sabihin po niyan ay credited years of service. Ang CYS po, ito po ay nagre-represent kung ilang number of years po ang nahihulog ni SSS member. Ito po yung magkakaroon po ng effect kung meron pong gap ang isang SSS member sa kanyang paghuhulog po. Sa pagkuha po ng credited years of service, meron po tayong formula. CYS equal to A plus B plus C. Kung yung A, ito po yung 1985 minus the calendar year of coverage. Ibig sabihin po, yung mga SSS member na may year of coverage below 1985. So, yan po. Like for example po, ang year of coverage po ng SSS member ay 1970. So, yung 1985 minus 1970, yan po, yung sagot po dyan, yan po ang magiging credited years of service. Ngayon po, meron po tayong letter B. Yung letter B naman po, so, number of years with at least 6 monthly contribution from 1985 to 2001. So, dito po, kung po si SSS member na nagtanong kanina, meron po siyang hulog from 1985 to 2001. Kung meron pong gap ang kanyang nahulog na from 1985 to 2001. Like for example po, ang nahulog po niya sa year 2000 ay 4 months po. At meron po siyang palya na 8 months. So definitely po, kung ang pagbabasihan po yung letter B, kailangan po meron daw 6 months na contribution sa year po na yon. Kung 4 lang po yon, hindi po siya credited o hindi po siya makakount as one credited service year. Kasi po, 4 lang ang months na nahulog niya at may gaps po siya na 8 months na hindi nahulugan. So, hindi po siya count as one. Ngayon po, kung yung 2,000, kumpleto naman po lahat, wala siyang palya, So, counted po siya as one credited years of service. Basta every year po, from 1985 to 2001, kahit lang po meron siyang 6 months na nahulog every year, kwalipikado po siya, makakount po as one every year po. So, kung marami po siyang gap sa panahon na yan, at ang gap po na iyan ay napakarami, Like for example po, every year po, naguhulog lang siya ng 4 months, 6 months, then 3 months lang nahulog niya every year, then 2 months. Ang dami po niyang gap. Depende sa number of gap po niya every year. Kung meron at least 6 months, so walang problema within that year, Pero kapag po walang 6 months, doon po nagkakaproblema kasi po hindi siya counted as one. Ngayon po, yung letter C, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. Ganito po yan. Ito po, umpisahan natin, from 2002 up to the present. Like for example po, sa 2003, meron po siyang hulog na 6 months. Then yung 6 months, gap po siya within that year 2003. So, yung 6 months, i-divide po ng 12
So, ang magiging sagot po ay 0.5. So, yan po ang number of credited years niya. Then, sa susunod na naman po, kung kumpleto na naman po, 2004, kumpleto po ang hulog niya, 12. Then, i-divide po ng 12. So, ang magiging resulta ay 1. So, meron na po siyang 1.5 credited years of service. 2005, meron na naman siyang gap na 6 months. So, 0.5 na naman. So, definitely po, ang mangyayari dyan, meron po siyang connection. Marami po yung gap, mas less po ang magiging credited years of service ninyo. So, tanong po niya kanina, definitely po, meron po yan effect yung gap sa pag-compute po ng inyong pension, kagaya po ng formula sa number 1. So, para po makuha ang inyong monthly pension dito, kailangan po ng yung CYS po ninyo, ito po yung credited years of service. Definitely po merong effect yan kasi po yung credited years of service kasama po sa number 1 na formula sa pag-compute po ng inyong monthly pension. Kaya nga po, kapag ang isang pensioner, mataas po ang kanyang paghuhulog and at the same time po walang gap, mas malaki po ang magiging pension niya. Yung number 2 formula is 40% ng inyong AMSC. Yung number 3, kabilang na naman po yung CYS. Ayan po, no? Kung kayo ay 1,000 per month if less than 10 credited years for total disability and death. Ang makukuha niyo pong pension ay 1,200 per month if 10 years po yung credited years of service. Samantalang kung 20 years ang credited years of service ninyo, ang makukuha po ninyong pension ay 2,400 per month. Plus yung 1,000 po na nagkaroon po ng increase noong 2017. At ang tanong po kanina, no, yes po, may effect po ang gap. At depende po ito kung ilan po ang number ng gap meron po kayo. Dahil po ang CYS ay included po sa dalawang formula sa pag-compute po ng inyong pension. Lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.